Pambihirang last round ang naganap dito po sa FIDE Candidates 2024. Alam niyo naman niya kung ano nangyari, no? Pagkatapos po ng round number 13, ito po ang sitwasyon na. Leading po si Gukesh with 8.5. Pero may tatlong player na nakabuntot. Si Hikaru Nakamura, si Nepo, at Fabiano Caruana. Ito matindi. Ang pairing po, Hikaru versus Gukesh. Tapos sa kabila, Nepo versus Fabiano Caruana. So yung apat na may tsansa, sila magkalaban. Ito ngayon ang sitwasyon. Pag si Gukesh nanalo kay Naka, sure first, solo, champion na. Pero pag natabla po yan, at ang nangyari kay Nepo at Fabiano Caruana, nagkapisakan, magkakaroon pa ng playoff kung sino manalo doon. Pag naman natalo si Gukesh, nanalo si Hikaru, tapos natabla yung kabila, champion si Hikaru. So, may ganun pong mga titingnan dito. Anyway, Hikaru, if he wants to get in, panalo lang ang pwede. Hindi po siya pwedeng tabla, magpipilit yan. Kaso, tingnan nyo po yung laro, bibilisan ko to ng konti, mabilis lang talaga, i-play ka. Ayan po. Ito po yung Queen's Gambit accepted. Ayan. At kadalasan po dyan, nauwi yan sa tabla. Ayan. Nauwi po ito sa tabla. Maraming beses na laro na ito ni Wesley, nauwi sa tabla. Pero, nung nakaraang candidates, tinalo si Hikaru ni Ding Liren. Itim si Hikaru. Kaso ngayon, hindi na ipanalo ni Hikaru. Ayan o, kasi nauwi po ito sa tabla. Bibilisan ko lang ayan. Kasi wala masyadong exciting sa laban Parang simpleng palit-palit lang nangyari, opposite bishop. Ganun talaga ang Queen's Gambit exchange variation I'm not sure bakit yun yung pinili ni Hikaru Parang magpipilit ka, yan ang pinili niya. Mas gusto niyang i-grind sa position. Ayan opposite bishop po yan At binigay na nga lang po yung bishop at yan po ay nauwi sa tabla. So, ibig sabihin, definitely tie for first na si Gukesh. Hikaru, laglag na. Pero sa kabilang banda, ito, magkalaban si Fabiano Caruana at Nepo. Ito medyo sisilipin natin itong mabuti dahil grabe yung laban dito. Pambihira. Anyway, ang tinira po is D4, tapos nag-knight F6, nag-C4 po yan, E6, knight C3, tapos D5. Ito yung Queen's Gambit decline. So, ang tinira po is kinapture. Naging Queen's Gambit decline, exchange variation. Binawi yan ng pawn, bishop lang po. Sa may G5 na sinagot ng bishop B4. Aggressive kasi bishop E7 yung usual Aggressive yung piniling linya ni Nepo. Bakit? Pareho sila. Kailangan manalo. Tabla, walang kwenta tabla, laglag. Kaya persado magpilit. Anyway, tumira po yan ng E3. Ito, H6. Pagkatakbo, G5. Tumakbo knight E4. Talagang simula pa lang ng laban, napaka-agresibo na. At hindi lang dyan natapos yan Kasi pagkatira po na Queen C2 to defend C3, H5. Kukulungin yung bishop po. Sobrang agresibo. Napilitan po mag-F3 yan. At lahat po yan ay linya. Linya pa yan. Yan po yung Queen's Gambit nga decline, exchange variation, positional line. Parang niloloko ko ng chess dot. Kung positional line pa tawag nila dyan, ang gulo na. Anyway, kinapture po yan, binawi po ng pawn, and then nag-bishop E6. So, yun. Ang dating tira, Queen E7, C6, pero okay lang kasi pagkatira po dito ng bishop D3, nag-C6 na transpose sa dating linya. Kasi yung C6, nagkaiba lang na pagkakasunod-sunod. So, nag-castling po yan, and then knight D7, at pagka knight D7, eto na. Kasi yung iba lumabas lang Pero si Fabi, tumira na po talaga ng completely novelty, F4. Bakit po siya nag-F4? He wants to put the knight on F3. Pag tinulak mo to prevent yung knight F3, weak naman ito. Mamaya pwedeng pilahan yan. Kaya, ang ginawa, nag-bishop G4 lang. Bakit? Para atakado lang ito. At anong gusto niya mangyari? Para pagka knight F3, titira lang ako ng Queen E7. Uy! Di ba libre? Hindi, kasi pag kinapture mo, takes may capture doon. Hindi maka-knight takes nakapin po kasi. Ang ginawa po niyan, nag-E4. Uy, grabe, no? Kasi ito, hindi lang yan basta umalis para makapag-queenside kasi may threat sa E3, kaya tinulak. Pagkatulak, kinain. Yung kabayo, binawi ng Reyna, kinapture po. Yung kabayo ulit, balik ko lang, coach, libre, ba't ayaw kainin? Kasi may capture din naman, tapos ganun. Kaya yung kabayo yung kinapture dyan, and then kinapture ng pawn, kinapture yung E4, binawi ng bishop, kinapture yung F4,
And then G4 lang. Ganda ng G4, hindi maitulak or makapture ito dahil babagsak yun. Kaya ang ginawa po is nag-castling na lang. Oh, coach, castling, libre yung pawn. Yes, libre yung pawn, pero medyo mabibinbin naman yan dyan eh. Pwedeng ganituhan yan eh. O, mababawi din, di ba? So, hindi masyadong inintindi na ni Pabi yung 1 pawn up sa H. Kaya ang ginawa niya, T5 na napakagandang tira according to engine. Lamang po ang puti. Lamang ang puti. So, ang ginawa po niya, nag-H4 na lang. Kakagulat. Oh. Pinakain lang. Siyempre, pag kinapture mo yan, edi iyak tawa ka dyan, matik eh. Kaya ang ginawa, may plano pa lang ganito, knight C5. Oh, interesting. Inaatakan yung bishop eh. Ngayon, pag kinapture mo kasi, kicking movean ka lang yan. Tapos pag gumalaw to, may check. Alam mo kung anong pinaglalaban niya siguro, yung pass pawn. Oh, kaso, ang ginawa ni Pabi, bishop F5 check lang. Number 1 engine move yan. So, nag-king B8, and then, king B1, kining mo ba? Excellent move na magtataka ka. Bakit excellent move? Kasi po, kahit 1 pawn up yan. Let's say, kumapture ka dito, magwa 1 pawn up ka eh. Ayun o. May check po dito. Mapapalit, magkakaroon ng 2 pass pawn. Kahit hindi safe yung king tingnan eh, wala na yung queen. Okay na yon. Kaya ang ginawa nga king B1, good move or excellent move. Nag B6 naman si Nepo na mali daw dahil may napakagandang tira. Nakita ni Papi, rook D7. Bakit? Pag kinapture mo ng knight, eto gagawin, no? Capture ka ng knight, checking ka lang. Grabe, lalim pala, no? Pagka king move, tirahan ka lang ng capture, o bawiin mo. Siyempre, tapos check ka lang. Pagkatakbo dito, aray, pambira yung idea, no? Balik po natin sa nangyari. So, nag-rook D7 yan. And then, kinapture po yan ng pawn. And then, rook D8. So, ang ending, depensado pa naman to, pinigilan lang to, pwedeng capture na ganon. Kaya dinipensahan yan, queen D4. Bakit? Libre naman na, knight takes C7, yun ang nangyari. Kaso, may rook D1. Nakapin ka. At ang ginawa po dyan, hindi po yan nag-king move eh. Kasi yung king move, wala eh. Pin ka pa rin hanggang dulo eh. Pwede nga kainin lang ito. Ang ginawa po niyan, queen C5 eh. Siguro pagka queen C5, coach, nagkamali yata. Isang pyesa yan. Isang pyesa. Pwede po kasing pag kinapture mo ito, kakainin lang. Ha? Libre to ah. Libre oh. Libre. Kakainin lang din. Tapos, paano mo habulin? Iyak, tawa ka doon. Coach, kasi naman, bakit naman kasi Tori pinang-capture mo? Pwede naman bishop lang. Ha? Bishop lang king C7. Nakapin ka pa. Hindi mo magalaw. Paano mo habulin? Puro paano mo habulin eh, no? Kaya pasado ganun ata. Anyway, balik po tayo sa nangyari. Ang tinira kasi queen takes F4, which is good. Yan, winning na. So, nag-queen F7 and then queen D4 lang or D2 para po ma-pin pa rin yung knight. Nag-H3 tulak, nag-bishop E4. Para saan yung bishop E4? Eto. Kaya tumira ng A5. Para pagka queen D5, nag-king A7, hindi mamatay, may bantay sa H8. Nag-queen takes F7, lumamang na ng pawn. Tumira po ng tulak, nag-queen H7, nag-king B8, and then nag-A3. Ito po ay completely winning na kay Papi. Alam niyo kung anong problema? Alam niyo kung anong problema? 3 minutes and 50 seconds na lang si Fabi. Move 35 pa lang. Ang ginawa, nag-queen E5. Huwag kayo magtaka, libre to ah. Pag tinikman mo, palit-palit, promote eh. Kaya nag-queen lang po sa H6. Pagka queen H6, nag-queen C7 ulit. Nag-G5. This is move 37. Nag-rook G8. Nag-rook lang po sa H1. Tumira po ng knight C5. 54 seconds, move 38. Nag-bishop. Doon na mali. Mali. Balik ko lang. Ang tamang tira, atras mo lang dito. Tapos tikman mo yan next move. Bakit pa naging mali ito? Kasi nagawan pa ng kaguluhan ni Nepo. Wala kasing oras, move 39 eh. Rook takes. Ha? Ano ngayon? Pagka takes, capture. At dito po, move 40 na. 30 minutes, but nag-blunder si Fabi. Nag-king lang sa A1 na mali. Ang tamang tira po is king dito. Bakit po mali ang king A1? Dahil may queen C2. Nadepensa na ito, may tad-tad check kung gagalaw yung reyna. Hindi makaporma. Anong pinagkaiba ng dito? Pag dito ka kasi, check yan sa C2 eh.
Tapos saka magiging A1. Ayun. Libre to, hanging. Pag chumek ka dyan, punta ka lang dito. Pag chumek ulit, ayan, may gano'n naman ko siya, King A2. O, wala dito yung Reyna. Pag pumunta kasi dyan yung Reyna, medyo delayed po yan kasi may Queen F4. O, saan ka pupunta? Madadali ka eh. King B7, saan ba? Hindi po pwede pala umangat, no? Check, no? Tapos ganun. Yan ang diferensya eh. So, balik tayo sa tira. Kaya ang ginawa po nagganon, nakapag-Queen F2. No? So, chumek po yan, umangat. Nag-king move para po hindi makacheck dito. Tumira po ng A4, good move. Naku po, medyo equal na daw kahit quality up. Kasi lagi may ganitong idea, yung tabla ba. So, ang ginawa po niya, nag-F4. Tumira po ng knight G3, mali pa pala yung knight G3. Ang tamang tira daw, King A6, for some reason, tatakbo dito. Bakit? Pagkapunta po kasi dito, may Queen G7. Ano ngayon? Pagpunta sa A6, may Queen yun, hamon. Anong pinagkaiba kung nandito na agad? Di walang check, hindi makakapunta dito immediately. Di ba? O dahil dito, nagkaroon na naman ng buhay. So, nag-Queen G2 yan, nag-Queen check. Tumakbo doon, rook lang sa E1. Pagkapunta po ng knight kasi mamatihin, kaya hindi makapromote, nag-Queen F1 lang at lamang na naman dito si Pabi. Pero ang matindi niyang pong problema, alam niyo kung ano? Wala po siyang oras. 5 minutes na lang eh. So, nag-Queen D5 po yan, nag-King B1, nag-Queen F5, nag-King A1, nag-Queen C2, F5 lang. Pag chumek po yan, kicking mo ban lang eh. So, isang check lang yun. Kasi bantay na yung C1, walang perpetual, dalawang piyesa ang nakabantay. Tapos tutulak yung pawn. Kaya ang ginawa po niya, nag-knight D3, rook lang po, depensa. Tapos, tutulak yung pawn. So, eto po, lamang na. Anyway, nag-knight C5 ulit yan, F6. Nag-knight B3, check, king move. Nag-knight D2, tumira ng Queen H1, nag-king move doon, and then rook lang po sa winning na talaga. Pero 6 minutes na lang Nag-Queen B3, tumakbo, and then Queen E6, bantay sa pawn na sinagot ng rook C7. Mali. Balik natin. Ano tamang tira? Ito, rook D1. Ano mangyayari? Check. Pagka-king move mo, hindi ba pwedeng kainin lang? Yes, pero pagka-capture kasi yan, quality up po yan. Nawala na yung problema nila pareho. So, ang pinaka-play dito, isi-simplify, ipapalit yung Reyna. Lalabas yung king, tapos konting pilit yung gagawin niya. Pwedeng i-sacrifice yung Tori mamaya. Pag wala na queen dito, basta makain yung pawn, mag-1 po na pure pawn endgame. Kaso, ang tinira nga po is rook C2. Nag-king A6 lang. Tapos nag-F7. Wala Walang mati guys kahit sumika sa ilalim, angat lang. Ang problema, yung nakakatakot later. Tapos yung mga check, kumamati, nakakatakot yung position, wala pang oras. So pag F7, nag-knight B3, nag-king B1, dito po, tabla na kung magna-knight dito. Pagka knight dito kasi king C2, ang pinakatira daw po, Queen F5. Pag kinapture mo kasi ito, checking ka lang Queen F4. Hindi ka makabalik dahil may capture doon. Pag tumakbo ka naman dito, tatadtarin ka lang ng check Queen G4. Hindi makaharang yan laging kakainin, hindi pro-promote. So, puro check na lang po ang gagawin sa'yo. 1 million check ang gagawin. Pag dito, checking ka dito. Pag pumunta ka dito, check na naman. Queen E4. Dito, hindi ka na papalabasin. Kasi pasado ka dito dito ka. Saan ka? Kailangan mo tabihan. Pag dito, babalik lang di ba? Mahirap makita pero walang improvement na magawa Pag dito, Queen E4, babalik-balik, perpetual. Yan po ang panabla. Kaso, ang ginawa po is, nag-Queen F5, mali! Kasi may King A2 na naman at walang check. Ang daming threat na check. Walang check, tapos pwede mag-promote. Grabe, no? Ang ginawa, nag-knight C5 na lang. Chumek. Umangat at ayan po, plus 8 na. Namumuti na yung bar. Ang problema, 1 minute na lang si Pabi. Ang ginawa, nag-Queen C6, bumalik, chumek ulit, bumalik. At ito ang matindi. Ang only way po kasi to win is ganito. Queen E8 na hindi nakita. Bakit dyan? Anong meron dyan? Pag bumalik po, hindi naman pwede dito kasi may check. Check. Yan ang mangyayari. Pag ikaw nag-G6, harangan mo, rook C6. Di takbo. Pagkatakbo mo, Queen B5, iyak tawa. Huwag ka dyan kasi tumakbo, coach. Dito tayo. Ganun pa rin, Queen E7 naman.
Tira mo. Knight B7, dumipensa pa nga. O, kahit dito no, Queen E3 na lang. Iilalim ka. Saan ka maganda? Dito. Either way, I think kahit Queen E8 and then promote. Winning na yan. Anyway, hindi yun ang tinira. Ang tinira po is Queen C6 ulit, na pagkabalik sa A6, hindi na pwede mag Queen A8 kasi repetition na yon, nag-Rook E7. Parang nataranta na lang ata yung E7 na tira na yan eh. Hindi ko sure kung para saan eh. No? Anyway, yan po ay mali dahil may Queen F1. Ang daling itabla dahil sunod-sunod po yung check. Daming check. May mga ganun pang threat at some point, no? Wala po itong magawa eh. Pwede ka mag-Queen E8. Ayan, ganyan nangyari. Pabalik-balik ka. Check. Ayan, pabalik-balik. Wala eh. Ngayon nyo lang nakita Queen E8. It's too late na. Naharangan pa nito. Tapos may Queen F1 na eh. So, dito binago by playing Rook E4. Anong threat? Mamatiin ka po eh. Check. Tapos check dito mate. Kaso, kainin na yan. Libre. Okay, pagka-capture, may take sa A4. Takbo doon, ganyan. And then, one po na. Pero Queen Endgame po ito. Na yung king walang safety at tinuloy pa yung laban, umaasa pa, pero yan po ang nangyari, 1 po na pero wala, hindi mo yan mapipilit at ang ending po natabla. Ano, paulit-ulit. Kaya pinatagal lang yan pero nauwi din sa tabla. At isa lang masasabi ko sa match or round na ito, pambihira, champion si Gukesh. Ang next world challenger, si Gukesh. Pambihira talaga. Alam nyo, sa live stream ko kasi, may, may sumita sa akin, may galit daw ako kay Gukesh. Kasi nung sabi ko, wala, magcha-champion si Gukesh, sabi ko, pambihira. So, tinignan ko tuloy kung anong meaning after ng live ng pambihira. Kasi sabi ko, pambihira, galit ba yun? Di ba parang nagulat ka lang kasi medyo kakaiba? Yun nga, ang meaning pala talaga ng pambihira, kakaiba. Kasi something new, something rare. Tapos may nag-comment, ang ibig sabihin daw ng galit. Humabol pa sa huli. Parang hindi daw ako Pilipino. Ang comment niya, parang hindi ka Pilipino, ang ibig sabihin ng pambihira, galit. Hindi galit yun. Wala akong galit kay Gukesh. Gusto ko lang manalo si Pabi, pero hindi ako galit kay Gukesh. Anyway, congratulations kay Gukesh. Ito po ang final standing nila. Champion po si Gukesh with 9 points. Ayan. At tatlo pa rin sila nakabuntot. Hikaru, Nepo, and Fabiano Caruana. Pragnananda ang sumusunod with 7 Bidit. Alreza 5 points lang at 3.5 si Nidjat. Medyo close fight si Bidit saka si Bidit, si Alreza saka si Nidjat nasa baba. So hindi sila naka 50% eh. Si Pragnananda at least 50%. Anyway, hanggang dito na lang po tayo. Ako po ay uwi na Pilipinas. Mag-empake na ako ngayon kaya nagmadali ako mag-upload. Sana po nag-enjoy kayo sa mga video natin. Abangan nyo po yung mga susunod. Hopefully makapag-upload ako habang nasa Pilipinas. Manamig ako dun eh. Until April 28 kami. So hanggang dito na lang po. Thank you po sa support. God bless po sa inyong lahat. Linawin ko lang, hindi pa ako galit kay Gukesh ha. Bye bye po. God bless. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an